Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muli ngang mapapahamak si Zoe at si Annalyn. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dismayado nga si Morgana dahil sa kabila ng paninirang ginawa niya kay Lynette kay Claire ay walang ginawa si Claire kundi huminahon sa harap ni Lynette. Ni hindi man lang daw nagawang awayin nitong si Claire si Lynette kahit na nga inamin na ni Lynette na mahal niya pa din si RJ. Alam kasi nitong si Claire na mabait na tao itong si Lynette. Kaya kahit kailan ay hindi magagawa ni Lynette ang lahat ng binibintang ni Morgana kay Lynette. Kaya kahit kailan daw ay hindi na magpapauto pa si Claire kay Morgana. Pinatigil na ni Claire si Morgana na udyukan pa siya ng kung ano-ano para lang magkasira sila nitong si Lynette. Dahil kahit kailan ay hindi na maniniwala pa si Claire sa kanya at kung ano man daw ang galit nitong si Morgana kay Lynette ay labas na daw itong si Claire dahil napatunayan na daw ni Claire na mabuting tao talaga si Lynette. Kaya nga ito nagustuhan nitong si RJ. Nag-init lalo ang ulo ni Morgana kaya nasabihan niya ng stupid si Claire. Pero hindi na yun napansin ni Claire at nagpatuloy na lang na iwan si Morgana. Sa kabilang banda, sa Apex, nag-usap-usap si Lynette, Annalyn, Chang Susan at Josa. Abala sila sa pag-alis nila papunta sa medical drive na pangungunahan ng Apex. Biniro ni Chang Susan si Lynette bago pa sila umalis. Nakamusta na daw ang puso ni Lynette, kung okay lang daw ba ito. Agad naman siyang pinigil ni Annalyn dahil nga baka damdamin na naman ni Lynette ang mga sinasabi nito. Maya-maya, biglang dumating sina RJ. Nagkaharap muli si Lynette, RJ at Claire. Kasama sina Annalyn, Zoe, Chang Susan at Josa. Bago pa sila makaalis papunta sa medical mission nila, hindi pa din makatingin ng maayos itong si Lynette kay RJ at kay Claire. Naiilang pa din si Lynette dahil hindi pa sanay si Lynette na makita ang taong mahal niya na may kasamang ibang babae. Nauna nang magpaalam si Zoe na mauuna na siyang magpunta sa service nila. Nagulat naman si Annalyn nang makita si RJ at si Claire. Tinanong tuloy ni Annalyn si RJ, "Tay, sasama po kayo sa medical mission?" Umoo naman agad si RJ at nagpaliwanag. Hindi kasi makakasama si Ate Giselle anak. Masama ang pakiramdam. Kaya she asked us to go with the team. Wala nang nagawa si Annalyn. Lalo na nga itong si Lynette. Walang choice si Lynette kundi makasama ang dalawang magkarelasyon na si RJ at si Lynette sa medical mission na pupuntahan nila. Excited naman si Claire. Kinausap ni Claire si Annalyn. "Doc Annalyn, I'm so excited to do this. It's my first time to join in medical charity drive at kasama ko pa si RJ." Hindi naman sumagot si Annalyn dahil hanggang ngayon ay hindi pa din matanggap ni Annalyn na si Claire ang pinili nitong si RJ. Kaya nang mapansin ni RJ na hindi na komportable ang anak na si Annalyn, nakausap itong si Claire, ay nagtanong na si RJ, "Annalyn, baka gusto mong sumama sa amin." Napatingin si Annalyn kay Lynette. Agad-agad namang sumagot si Lynette na, "Anak, oo, sige sumama ka na sa kanila. Kasi medyo masikip na doon sa service namin. Ang daming mga gamit." Pero nagdesisyon si Annalyn na walang samahan kay Lynette at RJ. Sumagot si Annalyn, "Nay, Tay, dun po kasi ako sasakay sa service po namin nila Nurse Evan at Nurse Karen. Kaya thank you na lang po.
Naiintindihan naman agad yun ni RJ. Maya-maya, biglang nag-aya si Claire kay RJ. Nagsabi si Claire kay RJ, RJ, I forgot something in your office. Can you come with me? Agad namang umoo si RJ sa sinabi nitong si Claire. Bago pa sila makaalis sa paningin nila Annalyn, napansin ni RJ na natanggal ang sintas ng sapatos ni Claire. Kaya naman lumuhod si RJ para ayusin ito. Nakita naman iyon ni Josa ang ginawa ni RJ. Kaya agad-agad niyang sinenyasan sila Tiang Susan, Annalyn at Lynette na tignan kung ano ang ginagawa ng dalawa. Agad namang lumingon sila para makita kung ano ang sinasabi ni Josa. Nagulat sila sa nakita nila. Nakita nila ang kaswitan ni RJ dito kay Claire. Napahawak na lang nga sa batok itong si Lynette dahil sa nakita niya. Umiwas agad si Lynette. Iniwas agad ni Lynette ang tingin niya kay RJ at kay Claire. Nakaramdam ng konting kirot sa puso niya itong si Lynette. Napansin naman agad yun ni Annalyn, kaya naman inaya na ni Annalyn sila Lynette at umalis para makaalis natin ang service nila. Nang sa ganon ay hindi na masaktan ang nanay niyang si Lynette sa nakikita niya. Sa kabilang banda, bumiyahe na nga ang service nitong sina Annalyn papunta sa medical mission nila. Inip na nga si Zoe sa biyahe nila. Dahil mukhang paulit-ulit lang naman daw ang dinadaanan nila. Reklamo nga ng reklamo itong si Zoe habang binabaybay nila ang daan papunta sa lugar na paggaganapan ng medical mission nila. Nagtitinginan si Annalyn, Nurse Evan at Nurse Karen dahil buong biyahe nila ay puro reklamo itong si Zoe. Kaya sumagot si Annalyn kay Zoe, Zoe, isipin mo na lang makakapagbigay tayo ng libreng mga gamot at saka medical supplies dun sa Barangay Health Center. Inis na sumagot si Zoe. O edi ikaw na magaling. Habang nagsasagutan si Annalyn at Zoe, napansin ni Nurse Karen ang daan na binabaybay nila. Kaya nagsabi si Nurse Karen, Teka lang, di ba nadaanan na natin to? Ganun din nga ang napansin nitong si Nurse Evan. Kaya sumang-ayon siya kay Nurse Karen. Pinahinto ni Annalyn ang sasakyan para makapagtanong sila sa mga residente sa lugar. Pagbaba ni Annalyn, may narinig agad na batang sumisigaw itong si Annalyn. Ganon din si Nurse Evan at Nurse Karen. Kaya napatanong agad si Annalyn sa babaeng nakatira doon, Ate, ano po yun? Kinakabahan na sumagot ang babae. Andyan na ang batang demonyo, nanuno sa punso. Nagtaka sila Nurse Karen. Pinaliwanag ng babae. Lumalaki po kasi ang ulo nun. Kasi palabas na yung sungay niya. Sa tagal ng pag-aantay ni Zoe sa loob ng sasakyan, biglang lumabas si Zoe. Si Annalyn naman ay pumasok sa loob ng bahay kung saan may narinig siyang bata na umiiyak. Nagtanong si Zoe, saan naman pupunta yon? Nataranta sila Nurse Evan at Nurse Karen at sumunod dito kay Annalyn. Ganun din nga itong si Zoe. Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Mapapahamak kaya ulit sila sa ginawa ni Annalyn? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!